kami dito. So bago tayo mag-umpisa, pwede ba tayong tumayo at tumawid sa ating Panginoon? Awitan natin si Lord ng isang awit. Hallelujah. Rabashit karatanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabashit karatanda. Holy Spirit, we allow you to move in this place right now. Thousand generations falling down in worship, sing a song for ages to the Lamb. I am nothing without you, Lord. All the God before us, and all the way the same. Sing a song for ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name who stands above them all. All thrones and dominions, your powers and decisions, your name stands above them all.
the greatest, your name such above them all. Oh, truth, in the greatest, your power, yes, your name such above them all. Hallelujah. The greatest, your name, such above the all. All true, in the kingdoms, your power, in the kingdoms, your name, such above the all. And the angels cry, holy. I command you now in the name of Jesus. We allow you, Holy Spirit, to touch each and every one of us right now. Feel in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Ghost, Father in heaven, in the name of Jesus Christ. Lord, I know, Jesus, Lord, this is not an accident, Panginoon, na kami nandito ngayon. Yes. Na kami nagkasama sa oras na ito. We believe, Father God, na ito'y nilaan mo, Panginoon. Yes. Ito'y plinano mo, Diyos. Dahil sa iyo, Panginoon, walang aksidente, O God. Yes. Lahat Hallelujah. ng Yes. nangyayari, Panginoon, ito yung kalooban mo. Yes. Ito yung Amen, oras na amen. nangyayari Yes, sa Lord. oras na ito, O God. I declare and I declare, Father God, right now, Lord, there is something happen right now in this house. Yes, amen. Yes, Lord. We believe, Jesus. Hallelujah. Because I know, O God, ang tahanan ito, O God, isa sa pinili mo, Panginoon. Yes, Na Lord. magmamana ng iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah, Because we Jesus. are in the last of last days, O God. Amen, Lahat ng amen. mga lingkod mo, mga anak mo, O God, ay pinipili mo na. Yes, Lord. Kinukuha mo na sila, Panginoon, upang Amen. Yes, mag-asa. Lord Jesus. Lord, I know, O God, nandito kami ngayon, Panginoon, nagka-unite sa Yes, pagkakas. Jesus. Father God, that your Holy Ghost, O God, will move in this house. Amen, amen. And every unclean spirit in this house is powerless. Yes, in the I name of cancel Jesus. every attacks of the enemy in this house is Jesus' name. powerless. From now on onward, this house is belong to Christ. Yes. Hallelujah. This house is sealed by the blood of Yes, Jesus. Lord. Hallelujah, Jesus. No more sickness in this family. Yes. No more poverty in this family. Amen, amen. From now on onwards, Father God, this family, this house will never be the same again. Amen, In the amen. name of Jesus. In the I name of declare and declare Jesus, right in now, Father Jesus' God, name. In the name of Jesus Christ.
there is a miracle, something happened right now in this Yes, house. Lord. And I Hallelujah. command all the angels of God. Yes. Oh, Rabashikaradaba. I command the thousands angels of God to surround this place, Amen. surround in this house. Yes. Guard this house from now on Jesus' name. onward. Jesus. Angels of God, I command you now by the power and authority of Jesus that He gave it unto me right now. Yes. I command you all, do your job now. Yes. Amen. Hallelujah. Surround in this place now. Yes, Jesus' Jesus. Surround in this house now. Yes, Jesus' Jesus. Every unclean spirit cannot enter into this house. In Jesus' Because name. this house right now is under new management of Yes. Jesus. Yes, Lord. Jesus' name. Every attacks of the enemy is powerless. Yes. Jesus' In name. the mighty name of Jesus. Jesus. Thank you, angels of God. Do your job now. Yes, Lord. Arrest all the unclean spirit. Arrest all the spirit is not belong to Jesus. Yes, in Arrest them Jesus' all. name. Do your job now. In the Jesus' mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Glory and honor belongs to you, God. We claim the victory right Yes. now. Yes, Lord. Thank you for the victory, Jesus. Thank you so much, We Jesus. bring back all the glory, Yes, Lord. Thank you, Lord. honor, Glory to God. praises, Yes, Lord. adoration, and thanksgiving. And all the servant of God will say, Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, Jesus. Thank you, nakakaupo na po. Lord, I feel the presence of God in this house. Amen. I know na yung nararamdaman ko ngayon, ay nararamdaman nyo rin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. The presence of God is here right now. Yes. Hallelujah. The Holy Ghost, the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know what, family of the living God? No, before po ako mag-share sa inyo ng konting word, so let me introduce myself first. No, so I am Pastor Elmer Torres, spiritual son of Pastor Ron Jantion. So si Pastor Ron Jantion, he is a man of God in this generation na ginagamit ni Lord ngayon para palayain yung mga niloloko na ni Satanas matagal ng panahon. So nasa Cagayan po siya ngayon. So this coming August 31 ay pupunta siya ng Imus, Cavite. Mayroon siyang krusada dito. So ang ginagawa ni Pastor Ron dyan ngayon ay hindi rin po biro. Kasi nung napunta ako ng Cagayan nung last January, graduation ko po. Nakagraduate ko lang po as a pastor. No, last January lang. So doon ko na witness ng grabe yung move ng kapangyarihan ng Panginoon. Doon ko na witness na grabe pala ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi meron akong na-meet doon na babae na stage 4 cancer. Lahat ng ospital, inaayawan na siya kasi wala na wala nang pag-asa. Lumalaki na yung tiyan. Stage 4 cancer na, wala nang gamot talaga. Lahat ng pinupunta niyang ospital, hindi na siya tinanggap. Nung pumunta siya doon kay Pastor Ron Jantion sa Cagayan, you know what, family? Isang pray lang, isang touch. Ngayon, cancer-free na ang babae. Amen. Meron naman 10 years, hindi nakakatayo, lagi nakahiga. Ngayon, by grace of God, pastora na. Ginamit na ni Lord. 10 years, lagi nakahilata. Kasi maga yung paa, lahat. Ang lalaki ng paa, mga galamay. Nasa live yan ni Pastor Ron dyan. Naka-ano yan sa page nila, naka-post lahat yan. So 10 years, so isang pray lang ni Pastor Ron dyan yun. Talagang tumayo at naglakad yung babae. Ngayon, back to normal na yung ano niya. Ginagamit na siya ni Lord niya. Maraming ginawang Panginoon kaya na-pictured siya ng Jessica Soho. Kung isi-search nyo yung KMGS, Ron Jantion, mapapanood nyo siya doon kung ano yung mga ginawa niya. So siya yung spiritual father ko ngayon na nag-anoint sa akin. So I am Pastor Elmer Torres and my spiritual father, I honor Pastor Ron Jantion. He is my spiritual father in this generation. So family of the living God, no? Tunay nga na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen. Walang bagay na hindi kayang gawin si Jesus. Kahit imposible. Amen. Kahit sa tao, imposible, pero sa Diyos walang imposible. Amen. Kahit alam mo nang yung bang wala nang pag-asa yung isang tao, yung wala nang pag-asa na magbago, wala nang pag-asa na magbagong buhay, pero sa Diyos walang imposible. Amen. Lahat kayang gawin ng hanggat humihinga ka, hanggat nabubuhay ka, may pag-asa. Amen. Hanggat ginigising ka tuwing umaga, may pag-asa. Amen. Yes. May chance pa. No?
Kaya pamilya of the living God, nais rating ni Lord ngayon sa atin kung gaano siya kamakapangyarihan. At ang gusto kong ipaabot na mensahe ngayon sa inyo, no, ang revelation ng Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, guide us. Lord, ikaw ang magsalita, Panginoon. Salamat sa mensahe mo, Lord. Gagamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, upang ibahagi sa kanila, Lord God, yung mensahe mo sa oras na ito, Father God. Father, in the name of Jesus, do what you do right now. In Jesus' name, amen at amen. So, pamilya, ang message na gusto kong ipaabot ni Lord sa inyo ngayon, ano yung pinakamahalaga sa buhay ng tao? What is the one of the most important, ang pinaka-importante sa buhay ng tao? Siyempre, dito sa mundo, alam natin kung anong importante. Amen. Hindi ako against sa pera. Importante yan kasi kailangan natin yan everyday. Kailangan tayo pagkain, di ba? Damit. No? Kasi kung wala tayong pera, wala tayong pambili. Di ba? So, dito sa mundo, ang pinakamahalaga sa tao, pera. Pero pamilya, I want to tell you na ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Ano yung pinakamahalaga sa buhay ng tao? Because when I starting reading the Bible, doon ko nalaman kung ano ang pinaka-importante sa tao. Kasi ang akala kasi natin, yung buhay natin dito lang sa mundo. Kaya akala natin kung mayroon tayong magandang bahay, mayroon tayong magandang mga ari-arian, yun ang importante. Pero pamilya, I want to tell you na mayroon pang mas mahalaga. Bukod dito sa mundo ito, mayroon pang pinakamahalaga sa buhay ng tao. So by the way, no, maraming salamat pala sa pag-welcome sa amin. No? Salamat kay Kuya Herlin na siya ginamit ng Panginoon. Sabi niya sa akin, sa Saturday, dito tayo sa nanay ko. Hallelujah! So, salamat sa Panginoon. No? Super blessed ako sa buhay niya ngayon. No? I'm so blessed. Grabe, umiiyak yung puso ko na nakita ko siya na ganun ka on fire ngayon kay Lord. You know, pamilya, pag ginusto talaga ng Panginoon, like a blink of an eye. Parang isang mata lang, bago na. Pag niloob ng Diyos, sa tao, imposible yan. Pero sa Diyos, walang imposible. Pag ginusto ng Panginoon, walang sino makakahadlang. When God say yes, no any people can say no. Walang makakapag-no pag oras ng yes si Lord. Pag sinabi naman ni Lord na no, walang makapagsabi na yes. Amen, amen. Kaya, thank you, no, sa pag-welcome niyo dito. You know what? Hindi naman talaga kami welcome niyo dito. In physical kami, but in spiritual, ano sabi ni Lord sa kanya salita? Mateo 10:40. Makibasa nga po ni saglit lang. Bago tayo, kung ano talaga yung pinaka-importante sa buhay natin. Thank you, Jesus. Mateo 10, base lang tayo sa Bible. So, ako hindi ko dinadala yung religion ko. I am not carrying religion. Because there is no religion can save us. Kahit saan ka magpunta, walang relihiyon. Basahin mo kung may Bible. There is no religion na isinulat ng Panginoon dyan. Walang relihiyon mga pagligtas. Only the name of Jesus can save us. Amen. So, Mateo 10:40, ano sabi ni Lord? Pakibasa nga. Ayon po sa Mateo, Mateo, ha? hallelujah. Ayon po sa Mateo chapter 10 verse 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Amen. Ang tumatanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. Sino ang tinanggap nyo ngayon? Si Jesus Christ. Si Lord ang pinapasok nyo sa tahanan ito. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. The Bible says. Kaya physically kami, but in spiritually, si Lord talaga ang winelcome sa tahanan ito. Kaya hindi ako pumunta dito para introduce ko sa inyo yung religion, no? Kasi wala pong perfectong religion. Because in the beginning, nagkasala na tayo. Pamili, kung sasabihin natin na may religion magliligtas, bakit pa inaral ni Lord buhay niya sa cross? May religion naman pala. Ibig sabihin kasi pag sinabi natin religion, ibig sabihin walang kwenta yung pagpapapako ni Jesus sa cross. May relihiyon eh. Ibig sabihin, walang saysay. Kung may relihiyon pala, bakit niya pa isasakripisyo yung buhay niya sa krus? Amen. Ipapako sa krus. Eh, may relihiyon naman eh. Mag-relihiyon na lang tayo. Amen, amen. Amen. Doon na lang tayo sa relihiyon. Di ba? So, family, there is no other way of salvation kundi si Jesus. Because God said in Acts 4:12, there is no name can save us, only the name of Jesus. That is the name can save us. Dahil walang sinabi dyan na relihiyon ang magliligtas. No.
Kaya pamili, no? Kasi maraming, I tell you honestly, maraming relihiyon yan nagsilabasan. Lahat sila sinasabi, kami yung tama. Kami yung hindi, kami yung tama. Hindi kami yung tama. Ayun, puro may tama. Walang nagpapatalo, puro tama. But I tell you family, there is no religion. Kaya pag mayroong kayo narinig na religion, no? Hallelujah, na sinasabi na ito lang ligtas, umalis na kayo dyan ako nang sinasabi. There is no other way of salvation, only the name of Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. See? Napakalinaw, walang sinabi na new creation, new creation kami. New creation is Philippine Church. No? Walang sinabi na ito lang ang mga pagligtas, at GIL lang mga pagligtas. Wala. No? The way of salvation is Jesus Christ. John 14:6. God said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen, amen. Kaya I am not carrying religion, I am carrying Jesus. Amen. Wala akong reliyon. Si Jesus ang reliyon natin. Amen. Kaya siya lang ang makapagbabago ng tao. Siya lang ang makapagdiligtas sa tao. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat, no? So, what is the most important to the people? Ano ang pinakamahalaga sa tao? Family, I read the Bible 2 times na. Nabasa ko na siya 2 times. At natuklasan ko kung anong pinaka-importante sa tao. At yung verse na ito yung nahihiwagaan talaga ako. Revelation chapter 20 verse 15. Revelation chapter 20 verse 15. 20 verse 15. Pakinahan mo naman ito. Jesus. So, sa lahat ng nabasa ko ng Bible, dito ako nahiwagaan sa verse na yan. I read the Bible, hindi mo sa mamalaki, mayabang, pero 2 times ko po kasi ang dami kasi nila sinasabi na ganito, ganyan. So, wala akong nabasa sa Bible talaga. Inulit ko siya 2 beses, wala talaga. So, Revelation chapter 20 o Pahayag 20 verse 15. Ayon po sa Yan po ang message ni Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pahayag chapter 20 verse 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa lawa ng apoy. Hallelujah. Pamilya, parang medyo nakakatakot. Amen. Ang sabi dyan, ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa Book of Life was cast into the lake of fire. Hallelujah. So, ibig sabihin, pag yung pangalan natin hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawang apoy. Amen. Which is impyerno. That means, ang pupuntahan natin, dalawa lang talaga. Pagkatapos ng kamatayan, papayag sa hindi pamili, lahat tayo paano sa mundong ito. Amen. Amen. Naiwala po kayo? Amen. The Bible says, Hebrews 9:27, itinakda sa tao. Pakibasa ni Hebrews 9:27. Kaya napakalagang pamili. No? Hallelujah. Ano yung pinaka-importante sa buhay natin? 9:27. Hebrews 9:27. Itigisa. Kasi dito sa mundo pamili, walang habang buhay. Hebrews 9:27. Hallelujah. So, ayon po sa Hebreo chapter 9 verse 27, tinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. At pagkatapos ay ang pag-uupo. Hallelujah. Pagkatapos ng kamatayan, judgment. Kasi sa buhay natin, mayroong 3 klase dito. Una, itong body. Ito, nakikita nyo, katawan. Ito yun, physical body. Second is kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Yun, nagsasalita ngayon. Hello, narinig ba ako? Amen. Yan yung kaluluwa, nagbibigay buhay sa katawan. And third is spirit. Ano ba yung spirit? Yun yung nag-uudyok sa atin kung ano yung gagawin natin araw-araw. Kaya lang, may 2 klase. Bad spirit and good spirit. Ngayon yung yung good spirit, anak, gising ka na, mag-pray ka, oras na, prayer time mo na. But bad spirit, maging aware tayo kasi 2 klase yung spirit. Madaling araw na, akit bahay ka na. Yung bad spirit yun. Ano ka na, may doon, may libre doon ka na. Hallelujah. Yun yung bad spirit. No, kaya maging aware tayo pamilyang dalibing ka. Kasi hindi lahat ng espiritu ay kay Jesus, mayroong bad spirit. Kaya pagka namatay ang isang tao, papayag siya hindi, no? Papanaw tayo, napakalinaw sabi sa Bible. Kasi whether we like it or not, kung ano nakasulat sa Bible, mangyayari at mangyayari. Kasi ang Diyos ay hindi sinungaling. Bible is basic information before leaving earth.
Ibig sabihin, lahat na nakasulat sa Bible, yan yung mga mangyayari. And now, it is happening. Kung isipin natin, pamilya, no, yung nung sinaunang panahon sa ngayon, ang laki na ng pinagkaiba. Amen? Imposibleng hindi nyo napapansin na grabe, sobrang layo na nung una at saka ngayon. Amen. Yung generation natin nung unang panahon, saka ngayon generation, napakalayo na ng kaibahan. Amen. But if you read the Bible, hindi ka magtataka. Kasi lahat yan nakasulat sa Bible. Kaya pamilyang kalibigan, no, pagka namatay tayo, ako hindi ko alam kung kailan. No, babalik tayo sa lupa kasi sabi sa Bible, sa alabok tayo nagmula at yung kaluluwa natin haharap kay Jesus. At pagharap kay Jesus, judgment. Ang sabi, pagkatapos ng kamatayan, Ay paghukom. So malinaw na malinaw. Sorry lang po I want to tell you honestly. Because the truth will set us free. Ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amen. So I will tell you the truth. No, pasensya na po kung but I respect all the religion. Nirespeto ko po lahat ng religion, pero I want to tell the truth kung ano ang sinasabi sa Bible. Pag oras na pumanaw tayo, haharap tayo kay Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Haharap tayo lahat kay Kristo. Lahat. Haharap tayo, yung kaluluwa natin haharap. And pagkatapos, judgment. So, ibig sabihin, pamilya, napakalinaw, there is no purgatory. I read the Bible 2 times, walang kang pupuntahang purgatorio, haharap ka agad kay Jesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Begini, pakibasa. Bible, verse by verse tayo, para mas malinaw. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Saan tayo pupunta? Ayon po sa 2 Corinto chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Yeah. At tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Oh. Judgment. Haharap tayo lahat. Doon huhusgahan kung anong ginawa natin sa mundo nung tayo nabubuhay pa. Kaya kung minsan dito sa mundo nakakaligtas tayo, nakakatakas tayo, pero sa mata ng Diyos hindi tayo makatakas. Haharapin at haharapin natin lahat ng ginawa natin. Kaya itong ginagawa natin ito, pamilya, whether you like it or not, nakarecord tayo ngayon sa lahat. Alam ng Diyos ngayon. Kaya oras na pagharap mo kay Jesus, tatanungin ka ni Lord, anong ginawa mo? Lord, hallelujah, August 17, Sabado, nag-Bible study kami. Hallelujah! Amen! Amen. Hindi ka pwedeng magsinungaling, Jesus yan. Amen. Kaharap mo. Bago magtanong yan, alam niya na. Amen. Hallelujah. So pamilyang kalibigan, haharap tayo kay Lord. At ngayon, ang sabi sa binasa natin kanina, Revelation 20:15, ang sino mang pangalan na hindi nakasulat, alphabetical pala yun. Pagharap mo kay Jesus, bubuksan yung aklat. At ang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa apoy, impyerno agad. Hello? Kaya pamilya, ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, hindi pera. Hindi kayamanan, pero hindi ko minamasama ang pera po, ha? Hindi ibig sabihin na, ay, masama pala, hindi po. Kailangan natin ng pera. Pero kung meron ka ng pera, mas maganda. At higit sa lahat, yung pangalan mo nakasulat sa... Kaya ang pinaka-importante sa buhay ng tao, maisulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. And the question is, are you sure that your name ay nakasulat sa aklat ng buhay? Amen. Hallelujah. Importante pamili kasi alam nyo, ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Walang ipinangako ang Bible na bukas buhay ka pa. That is the truth. Amen. Yes. Kasi ang dami ngayon walang sakit pero hindi na nagising. Amen? Kung mapapanood nyo sa mga artista lang, kung babata pa. Lalo na yung si Saido Green, di ba? Yung natulog na lang, sila Rico yan ba yun? Oo, Rico yan, hindi na nagising. No? Doon lang sa atin, yung doktor, paalis na ibang bansa. Hindi na rin nagising. Walang sakit. Kaya pamilya, walang ipinangako ang Bible na bukas buhay ka pa. Bagkus ang sinabi dyan ng kamatayan sigurado. Amen. Amen. Hindi po ito pananakot, paghahanda. Amen. Yes, Lord. Kasi natural naman na yun sa tao na paano talaga tayo? Even ako, check up ko na yun. At least alam kung saan ka pupunta. Amen. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa apoy. Eternal
eternal death, yung tinatawag na eternal. Kung babasahin mo ang Bible, family, mas maraming beses binanggit ang impyerno kaysa langit. Hallelujah. Eh, pamilya, ang pinaka-importante sa buhay ng tao, mayaman ka na, kung yung pangalan mo nakasulat pa, mas maganda. Kasi anin mo nga, sobrang yaman mo sa mundong ito, sabihin mo sa'yo na lahat ng kayamanan sa mundo. Kung yung pangalan mo wala sa aklat ng buhay, sabi ni Manny Pacquiao, pastor na rin po ngayon, Manny Pacquiao, sabi niya, $1 billion na nahawakan ko. Pero pag kung namatay pala ako, ni 5 duling, wala akong madadala. Amen. Amen. Eh, siya na mismo nagsabi kasi pinapanood ko rin po si Manny Pacquiao. Isa rin po siya sa inspirasyon ko ngayon na grabe. Isang napakayamang tao, kilalang tao, tinawag ng Diyos. Useless pala lahat ng kayamanan kong ito. Oras na yung pangalan ko hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya family, ang pinaka-point ko ngayon, ang pinaka-importante sa tao, ang maisulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen, Kaya amen. kung hindi ka sigurado ngayon, siguraduhin natin ngayon. Amen. Kung Hallelujah. magda-doubt ka pa, kung may dalawang isip ka pa, ngayon mismo, Yes. ipapasulat natin sa aklat ng buhay. Amen. 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 Napakadali lang ng gagawin natin pamilya dalibigan. No? Simple lang. Paano ba maisulat yung pangalan sa aklat ng buhay? You need to accept Jesus. Amen, amen. That's it. Amen. Wala nang ritual na gagawin. Wala nang 6 months na kailangan hintayin. Wala nang ilang buwan na kailangan mo bigyan ka ng mga pagsubok, challenge bago ka. Wala na yung pamilya, wala sa Bible yan. Ngayon mismo. Si Lord nga yung ba yung pinako? Yung magnanakaw? Magsisi? Alalahanin mo ako, Lord. Ano sabi ni Lord? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. O sinabi mo na after 6 months, isasama kita. Kung aralin natin yung pamilya, ang sabi ni Lord doon sa kanan niya, hindi ko kilala ko pero may pangalan niya, nakalimutan ko lang yung pangalan. Yung sa kaliwa, kanan, di ba, yung pinakapag nanakaw? Sabi doon sa kaliwa, nangutya. Yung sa kanan, oh, hallelujah. Baka kilala ni Kuya Rilio, mas matalino sa akin sa Bible eh. Pamilya, ako hindi ako ganun kagaling po sa Bible. I accept. No, I accept po kasi still learning pa rin po ako ngayon. Yes, tsaka si Barabas. Yun, oo, si Barabas. Hallelujah. So, ang sabi niyong sa kanan, no? Lord, alalahanin mo ako. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din. Wala sinabing mamaya na. Ngayon, isasama kita sa paraiso. Kaya bakit mo pa patagalin? Eh ngayon din, pwede namang isulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen. All I want to do is to accept Jesus as Yes, our Lord and Jesus. Savior. Hallelujah. John 1:12, if anyone who accept Jesus, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Ibasa niyo, John 1:9. John 1:12. John 1:12. Kaya ngayon, yun lang pamilya, ang pinaka-importante, kailangan yung pangalan natin na kasulat sa aklat ng buhay. Amen. Ngayon po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Amen. You want to accept Jesus as your Lord and Savior. Binigyan ka ng karapatan. Ibig sabihin, isusulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen, amen. Ang kailangan lang natin gawin, we need to accept Jesus. Are you Amen. willing to accept Jesus again? Amen. Hallelujah. Always remember, family, ha? Hindi pa huli ang lahat. Amen. Yes, Lord. Alam mo na wala na? No. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago si Lord. Amen. Ang panahon nagbabago, ang tao nagbabago, etc. nagbabago. But si Jesus hindi nagbabago. Hebrews 13:8. God is the same yesterday, today, and Forever. Amen. Amen. All I want to do right now is to accept Jesus as your Lord and Savior. Amen, amen, amen. After you accept, I want to pray for you. Yes. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, salamat, sige. Thank you, Lord. Family, maniwala po kayo sa akin sa hindi, we are in the last of last days. Amen. Even, you know what? Even ang mga bata ngayon, ginagamit ni Jesus. You know what? Nung matagal na yun ang panahon, pumuntang Baguio, ang guest speaker nila, 7 years old na bata. Guest speaker. Puro pastor, mga reverend yung nandun, ang guest speaker, 7 years old. Because we are in the last of last days, God said sa kanya salita, sa huling araw, gagamitin ko ang mga bata. And it's happening now. Kaya magtataka ka minsan sa alam mo. Di ba? Di ba? Because the Holy Spirit
We are in the last of last days. God said in Acts chapter 2 verse 17, in the last days, I will pour out my spirit to all flesh. Ibig sabihin, lahat ng laman, lahat ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, ibubuhos niya yung kanyang balis. Kaya magugulat kami mga bata ngayon na ginagamit si Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan natin gawin yung pamilya of the living God. We need to accept Jesus. Amen. And the question is, are you willing to accept Jesus? Amen. Lord, are you willing to accept Jesus again? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pamilya, dapat siguraduhin natin para yung ngayon din isusulat nila. Amen. Yes, Lord. So, pamilya, hindi naman pilitan. Sabi ko, hindi naman pilitan. Ikaw pa rin ang model. Kasi always remember, pagdating sa decision, never makikialam si Lord yan. Yan ang hindi sinaklaw ni Jesus. Lahat sinaklaw niya, pero yung decision, hindi niya pinakialaman. Ikaw ang mag-desisyon. Amen? Amen. Ikaw ang mamimili sa buhay mo, pamilya. Kung impyerno, langit. Masama o mabuti, ikaw ang mamimili. Eh kung anong naranasan mo ngayon, choice mo yan. Wala kang dapat sisihin. Pinili mo yan, ginusto mo yan. Kasi pagdating sa choice, you have a freedom of choice. Ibinigay ni Lord yan, lahat. Gusto, pinakano ni Lord, pero yung pagpili, ikaw mamimili. Kaya you have a freedom to choose. Now, if you want to accept Jesus, kailangan sa puso mo na willing, Lord, I am willing, Lord. So, pamili, napakadali lang gawin natin. All I want to do is to pray lang. Napakadali lang. Amen, amen. So, if you are willing to accept Jesus, can you raise your hand? Iganan niya natin yung kamay natin. And repeat after me. Amen. Sabihin lang natin, Panginoong Jesus, Yes, Lord. Panginoong Yesus. tinatanggap kita muli Yes, tinatanggap mo. bilang Panginoon, Bilang Panginoon tagapagligtas na tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Sulat mo Isulat mo ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. At patawarin mo ako At patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan Mula nung ako'y bata pa mula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aking panalangin. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Pag tinanong ka ni Lord, hallelujah, Lord, tandang-tanda ko yung araw na yun, August 17, 2024, Saturday, tinanggap kita. Amen. And ngayon, pamili, ang pangalan mo ay isinulat sa aklat ng buhay. Amen. Yes, Lord. Kasi sabi ko, ang pinaka-importante sa lahat, given na yan, yung mga sasakyan, bahay, given na yan. Ang most important, kasi lahat ng ito, mawawala lahat ito. Kasi hindi tayo permanent dito, temporary tayo lahat. Lahat na nakikita natin sa mata natin, lahat yan temporary. Nasisira, naluluma. But the eternal ay yung tunay na katirahan natin ang langit. Ngayon, pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa langit, impyerno ka. Pag nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, langit ka, automatic. Ngayon mismo, pamili, isinulat ni Lord yung pangalan mo sa aklat ng buhay. At panghuli, Lucas chapter 10 verse 20. Lucas 10:20. Last verse na, pamilya, hindi na tayo mag-end. And I will Chapter pray 10. for you. Thank you, Jesus. 20. I hope, pamilya, na nakuha niyo po yung point ko ngayon. Yung gusto po ni Lord sa buhay natin. Lucas chapter 10 verse 20. Hallelujah. So, sabi ko sa Lucas chapter 10 verse 20. Hallelujah. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. Basahin mo nga ulit, basahin mo nga ulit. Basahin mo ulit. Pakinggan po natin, pakinggan niyo po. So yan po no, ulitin ko po no, hallelujah. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. So magalak daw tayo, hindi dahil sa mga power, no? Dahil sa nag-cast out ng demons, nagpagaling ng sakit, kundi maggalak tayo dahil yung pangalan natin nakasulat o nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat, na yung pangalan natin, hindi man kita kilala, pero si Lord kilala. Amen. Yes. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm so blessed. I'm so blessed. So nawa, pamilya, meron tayong naunawaan, naintindihan. Amen, I hope amen.
you're getting my point. So congratulations, family. No? Welcome to the heaven. Amen. Amen, amen. Amen. So, before tayo manalangin ulit, no? I will pray for each and every one of you na nakatira dito. So baka meron kayong question. Kung kaya ko, sasagutin ko. Pero pag hindi ko kaya, i-research natin. Baka meron gumugulo sa isip nyo, pwede kayo magtanong. Kung may katanungan lang. Wala. So, ibig sabihin, naintindihan. Salamat sa Panginoon. No? So, glory to God, no? So, salamat sa Panginoon dahil nakuha natin yung pinaka-point ni Lord. Family, lahat ng meron ka ngayon, temporary, pinagkatiwala ni Lord yan, pinahiram ni Lord sa'yo, kaya pasalamat ka dahil meron ka niyan. But ang the best na pasalamatan mo, sabi ni Jesus, hindi dahil yung mga kayamanan mo, arere mo, kundi yung pangalan mo ngayon nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ka dapat mag-enjoy, yan ka dapat magsaya. Kasi ngayon, hindi ka na taga-impyerno, taga-langit ka na. Amen. Kasi if anyone who accept Jesus, ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So anak ka ni nanay dito sa physical, but in spiritual, anak ka ni Jesus. Amen. Kasi sila, nanay natin sa physical, but in spiritual, no? Si Jesus yung ama natin. Amen? Amen. So maraming salamat at thank you Jesus, palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you Jesus. So, okay lang ba tayo na lang kayong tatlo dito? I want to pray for you. Dito lang kayo. Hallelujah. Thank you Jesus. So, hilingin nyo kay Lord kung ano yung gusto nyo. Dahil ngayon, tinanggap nyo si Lord, anak na kayo ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon, kung ano pa yung gusto nyong mangyari, no? Paghawak ko sa inyo, hallelujah, as I touch you, no? Kung ano yung hinihingi ninyo, God, it will be given unto you. Amen. Pagkakaloob ni Jesus. Kaya family, I will give you a second. And before that, before tayo humiling kay Lord, ang nais ng Panginoon ngayon na ang nais ni Lord na mag-release tayo ng forgiveness. Kasi kahit anong gawin kong pray sa inyo ngayon, kung mayroong unforgiveness dyan sa puso ninyo, walang mangyayari sa prayer. Ngayon, kung mayroon kayo naalala na tao na nanakit sa inyo, kung mayroon kayo naalala na tao na nagpahirap sa inyo noon, ang nais ni Lord ngayon, family, release forgiveness. Patawarin niyo siya. Kasi ang sabi ni Lord, if you love me, keep my commandments. Ang utos ni Lord ngayon, magpatawad tayo. Kasi si Lord nga, nagpatawad. Tayo pa kaya? Kahit sino pa yung taong yan, kahit sabihin natin, sinira ang future mo ng taong yan. Pero ang nais ni Lord ngayon, family, patawarin mo yung taong yan. Kung sino man yung tao yun, isipin mo ngayon siya. Sabihin mo sa kanya, Lord, pinapatawad ko na yung tao ito ngayon. And I know, family, kung sino yung taong yun, alam ni Jesus kung sino yung taong yun, at si Lord ang bahala. Basta ang kailangan mo lang gawin ngayon, magpatawad ka. Kasi pag nagpatawad ka, if you forgive, hallelujah, whatever you ask, it will be given unto you. If you want healing, if you want deliverance, if you want blessing, etc., it will be given unto you if you release forgiveness. Kaya ang nais ng Panginoon, come on church, nais ni Lord, forgive. Amen. Patawarin ang dapat patawarin. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. I release forgiveness in the name of Jesus. And right now, pagkatapos natin magpatawad, humingi naman tayo ng tawad. Kung sino yung mga tao na nasaktan natin, kung sino yung mga tao na nasabihan natin ng hindi maganda, pamili. Hallelujah, humingi tayo ng tawad. Hallelujah, kahit sa isip mo lang, si Lord na rin ang bahalang magparating, magpaabot dun sa tao na yon na nainsulto mo dati, o ano man yung ginawa mo dati sa kanya, o niloko mo siya dati, o ano man, ninakawan mo siya dati. No? Ang nais ng Panginoon, humingi ka ng tawad. Dahil ngayon nagpatawad ka,
ang nais ni Jesus ngayon, humingi ka naman ng tawad. Because, magiging effective ang prayer if you forgive. Kung tayo magpatawad at humingi ng tawad. And you will receive. Ngayon, hallelujah, thank you Jesus. Ngayon, tapos na kayong nagpatawad, at tapos na rin kayo humingi ng tawad. Ang nais ni Lord ngayon, humingin kayo. Ano ang gusto niyong gawin ni Lord sa buhay niyo? Rabashi, karaba. Come on, hallelujah. Close your eyes, family, and kausapin niyo si Lord. God is listening to you right now. Pinapakinggan ni Lord ang inyong kahilingan ngayon. Amen. Come on, hallelujah. It will be given unto you. As I touch you, family, as I touch you right now, the approval will comes upon you. Aaprubahan ng ating Panginoon Diyos kung ano ang hinihingi ninyo. As I touch you right now, in the name of Jesus Christ. Family, hallelujah, huwag kayo mag-alala kung matumba kayo, no? May magsasaro naman sa inyo sa likod. Hawakan ko lang kayo, no? Hallelujah. And focus lang, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. As I touch you right now, the Holy Ghost will come upon you. Because your life will never be the same again. Amen. You are the Yes, Lord. sons and daughters of God right now. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Rabashi Karadaba. Thank you, Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Father, right now, I decree and I declare right now, Father God. In the name of Lord Jesus Christ. Father, as I touch them right now, you Yes, touch in the Lord. mighty name of Hallelujah, Jesus. Rabashi Karadaba Handa Rabashi Karadaba. In the name of Jesus, as I touch you right now, receive right now whatever is yours in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, receive now. I count on 3 now and you will receive whatever you ask in the name of Jesus. Receive right now in the name of Jesus. 1, 2, 3. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Lakbakandere kashikara baba. Receive it now. Whatever is yours. Orabakandere kira. God knows your heart. Endere You kara have a pure baba heart. baba baba. Jesus loves you so much. Orabakandere In the name of kashikara. Jesus. Whatever you ask, Yes, it will be Lord. given unto you. Amen. Whatever Hallelujah. you ask, it will be given unto you. Amen. Amen. Because God look at your heart. Yes. You have a Hallelujah. pure heart. Thank Amen. you, Jesus. Oh, Rabashika Rahandarabha. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Right now, Father, I will seal this body. I will seal the blood of Jesus Christ. No more sickness in this body. No more maintenance in this body. Yes. You are totally healed. I speak Amen. healing Yes, right Lord. now in We your body. declare All Jesus. over your body right now. I release fire all over your body from head to foot now. In the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost now. In the name of Jesus. Every unclean spirit tormenting in his body right now. In the name of Jesus. You are now powerless in the mighty name of Jesus. Jesus. From now on, this body is belong to Christ. Amen. This body is belong to Jesus Christ. You are powerless in this body. In the name of Jesus. In Jesus' name, it is done. So shall it be. It cannot be otherwise. In Jesus' name. You are healed. You are delivered. In the mighty name of Jesus Christ. Your life from now on onwards, your life will never be the same. You are a new creation. The old has gone. The new has come. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabashi. Upo ka na lang. Rabashi, karahan ka na. Thank you, Jesus. Come on, church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabashi, karahan. Receive the power of the Holy Ghost right now. Dahil nagpatawad ka, humingi ka ng tawad. God sees your heart. You have a pure heart right now. From now on onwards, your life will never be the same again. Every attack of the enemy in your life is powerless. As I touch now, receive the Holy Ghost now. In the name of Jesus Christ. Receive now. Receive now. In the name of Jesus. 3, 2, 1. Fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Whatever is yours now. Yes. Whatever is yours now. Your life will never be the same again.
power and authority of Jesus given unto me right now. All of you, all of your sickness, ano bang sakit niya? Lahat ng sakit kiramdaman sa katawang ito, I command you all, leave this body. In Jesus' name, Jesus' I name. inspire everybody now. From head to foot now, receive the fire of the Holy Ghost. The mighty name of Jesus. Receive now, from head to foot now, in Jesus' name. In the name of Jesus, whatever sickness, what tormenting in his body right now is powerless. In Jesus' name, in the name of Jesus, receive it and take it now. From now on onwards, your life will never be the same again. In Jesus' name, you are sealed by the blood of Jesus. Every organs back to normal. In the name of Jesus. I release fire in your stomach now. I release fire in your stomach now. Every anti-spirit, leave this body. Every sickness, leave this body. In Jesus' name, I release fire in your stomach now. I release fire in your stomach now. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. All of you, all stomach, back to normal now. All organs in your body, back to normal. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. You are with us. I speak healing. I speak deliverance. In Jesus' name. In Jesus' name. It is done. So shall it be done in otherwise. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus loves you so much. God is telling you right now. I hear the voice of God right now. God said, Jesus loves you. Jesus loves you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, worship, worship. The Holy Ghost is in this house right now. Thank you, Jesus. Whatever is yours is yours. Whatever is not yours is not yours. Receive your portion right now. Whatever you ask in prayer, it will be given unto you. Because you forgive, dahil nagpatawad ka, humingi ka ng tawad, anuman ang hinihiling mo ngayon, it will be given unto you right now. And I will release the fire of the Holy Ghost in your over your body right now. Receive this. Receive the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. As I touch you right now. Receive now. Receive. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Receive now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Receive now. Receive now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, I release the fire over in your body right now. From now on onwards, your life will never be the same again. In the name of Jesus Christ. Every attack of the enemy, I cancel it. Every attack of the enemy in your family is powerless. From now on onwards, I cancel every attack of the enemy in your life. All over your body, all over your family. The enemy is powerless now. By the power and authority of Jesus, given unto me now. Every attack of the enemy is powerless. In the name of Jesus, I release fire all over your body now. From head to foot, the fire of the Holy Ghost. I release fire. Oh, Ramashikarabahandaraba. Right now, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I speak restoration right now. I speak restoration right now. Yung init na nawala sa paglilingkod kay Jesus, back to normal. In the name of Jesus, I release fire all over your body. From now on onward, your life will never be the same again. You are the daughters of God. In the mighty name of Jesus Christ, from now on onward, your life will never be the same again. Amen, amen. Whatever is yours is yours. I cancel every attack of the enemy. No more sickness in your family. No more poverty in your family. It is done. You shall be done for otherwise. I decree and I declare, this family, I will see the blood of Jesus Christ. I will see the holy blood of Jesus Christ. Yes. From now on, in Jesus' name. Jesus. In Jesus' name. You are covered. You are protected by the blood of Jesus. From now on onward, you are untouchable. You are invisible. You are immovable in the sight of the enemy. It is done. So shall it be done in otherwise. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I thank you, my Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord. Hallelujah. Bless this man
yung parang ikaw, hindi ka siya hallelujah, mga ganun. Bali, kumulat kayo na parang, ako, masabi, may something na meron sa nakakita, vision. Hallelujah, gagamitin siya ni Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I see a vision. I see a vision yung bata niyo. Makakita siya ng mga mangyayari sa inarap. Yung ibig sabihin ko, yung hindi mo mangyayari, nakikita niya na. Hallelujah. God will use mightily. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Now onward, I declare and I declare, Lord. Hallelujah. I pray, O God, all over this house, Panginoon. Amen. I will see the blood of Jesus in this house. And I command all the Yes, angels of Lord. God to Hallelujah. surround this Jesus. house. Jesus' name. And every attack of the enemy is powerless in this house. Hallelujah. From now on onwards, I decree and I declare this house is belong to Jesus. Amen. No more sickness in this house. Yes, Lord. Oh, blessing upon blessing. Yes, I Come in declare this in house. Jesus' name. I decree and I declare right now. Breakthrough is coming in this Yes. house. Divine multiplication is coming in this house. Acceleration is coming in this house. Every aspect in this house will multiply. In the name of Jesus. As I declare right now. Thank you, Jesus. Glory and honor belong to Jesus Christ. Angels of God, from now on, guard this house. From now on onwards, I declare and I declare, this house is covered by the blood of Jesus. Amen. Every attack of the enemy is powerless in this house. Thank you, Jesus. I will bless all over this house right now. Every unclean spirit, leave this house right now. I command you all now. Yes, Time is up now. Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Okay lang po ba papasok po ako? Ano ko lang, i-secure natin, i-bless natin. I will decree and declare right Yes, now, Lord. all of you unclean spirit, all the spirit is not belong to Jesus. Yes. Right now, I Jesus. command you out in this house. By the power and the authority of Jesus that He given unto me right now, all of you, unclean spirit, leave this house. All of you now. All of you now, I command you, labas kayo lahat sa tahanan ito. Because this house right now is under the management of Jesus. This house is belong to Jesus Christ. All of you unclean spirit, leave and out in this house. Out now, I command you all. Leave now in this house. Leave now, because this house right now is belong to Jesus Christ. This house is under the management Yes. of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. All empty spirit, leave now, leave, leave. I command you all to leave in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I will see the blood of Jesus right now. Because this house is under the management of Jesus. Yes, Jesus. In the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Ghost. Wow. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. All of you, leave, 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 leave. All of you, leave. Leave now. Because this house is belong to Jesus Christ alone. In Jesus' name. In the name of Jesus. This house is under the management of Jesus Christ. You are not belong in this house. Amen. Live and out in this body, in this house. Thank you, Jesus. Live now, all of you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabashik Alahanda. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Glory and honor belong to Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So, napawak ako dito sa tahanan ito. Amen. Wala akong nakitang collection. Thank you, Jesus. So, nag-ikot ako, wala akong nakita na portal ba, yung pwede nilang pasukan.
Ikaw mahilig. Thank you, Jesus. Kasi pag meron po kayong welcome o pinasok, yan po yung naging pinto nila. Opo. Kaya kung mayroon kayo, halimbawa, ito, pampaswerte, ganyan-ganyan, pag pinasok niyo yan, ayun, yun naging pinto. Kasi oras na welcome niyo yan sa tahanan ninyo, pag pinapasok niyo, yun ang nagiging way nila. Pintuan nila. Di ba tayo yung pintuan natin yan? Sila, yun, yung pinasok mo. So, by grace of God, wala akong nakita. Thank you, Jesus. So, thank you, Lord. Hallelujah. This house, no, ay lalo pang pagpapalain ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. More blessing come in this house. Amen. So, pumili. Hallelujah. So, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, pumili. You are healed, you are delivered. So, naisa ng Panginoon ngayon. No, kung may oras tayo, mag-libro tayo sa Panginoon. Give time to Jesus. Always remember, binigyan tayo ng 6 days para gawin ang lahat ng trabaho. Isang araw binigyan ni Jesus. Hallelujah. So, kahit saan kayo, pero isa lang advice ko sa inyo. Pag pumasok kayo sa church na si Jesus ang tinaas, good yan. Pero pag mayroong pinakilalang iba, ako na mismo sabi, umalis na kayo doon. Pag oras na hindi si Jesus yung pinakilala, oras na hindi si Lord yung sentro ng church na yon, magsialis na kayo doon. Kasi marami ngayon pinapakilala iba. So yun lang, advice ko kahit saang church. Kahit saang church kayo. Kami wala pa kami church. So ngayon doon kami sa garden eh. Ay, hallelujah. Grabe, so blessed ako. Yakapin mo ha. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. I'm so blessed sa buhay ni Kuya Herlin. No? In-offer niya. Kasi alam niyo pa, dito kasi sa house church namin. Binabato kami doon. Tapos sinabihan kami baliw na. So umiyak ako kay Lord. Lord, bigyan mo na ako ng lugar na yung free kami. So, thank you, Jesus. So, God touch the heart. Tinatch yung puso. And in-offer niya yung garden niya doon na doon kayo magawain. So, marami pa kami kasi naglinis kami doon. Galing. Nabasa pa kami ng ulan. So, thank you, Jesus. Hallelujah. So, salamat kay Lord dahil merong ano si Lord, no, na ginamit ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, pamili, yan lang. So, hallelujah. Nakasulat na yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen. So, ang kailangan nyo gawin, i-maintain nyo na lang yan. Kasi pamili, pwede mo wala yan. Pag oras na hindi tayo maging good kay Lord, aalisin ni Lord yung pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung gusto ninyo na ma-maintain yung pangalan sa aklat ng buhay, bigyan nyo si Lord ng isang araw. Hindi nga isang araw eh, 3 oras lang eh. Di ba? So 2 hours or 3 hours lang. So yun lang yung advice ko sa inyo. And let's pray for the closing prayer. Amen, Father amen. in heaven, thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Jesus. grabe ka, Panginoon. Yes, Wala Lord. akong masabi sa iyo, Panginoon. Thank you for the miracles. And Thank you, Lord, for the miracle. Thank you for the victory, Lord. And I expect Thank you, Lord, for the new souls. From now Hallelujah. onwards, our life will Thank you, Lord, for the never tomorrow, be Lord the God, same the again. new souls, Panginoon, makasama I am a namin, new Lord. creation. The Yes, old Lord, has I am gone. a new The creation. new has The come. old has gone and the new From has now come. onwards, Yes, Lord. blessing upon blessing. Yes, Lord. As I declare right now, hallelujah, in the name of Jesus, walang ibang maghari sa tahanan nito, kundi the 9 fruits of the Holy Spirit. Yes, 9 fruits of the Love, Holy Spirit. Peace, joy, kindness, self-control, ang maghari sa tahanan nito. Hallelujah. And I declare it now, in the name of In the name of Jesus, Jesus. from now on onwards, I will seal this house with the blood of Jesus. By the power and the authority of Jesus that we gave it unto me right now. In Jesus' name, it is done, so shall it be. It cannot be otherwise. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, we bring back the glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Wow, sabihin natin, thank you, Jesus! Thank you, Jesus.